And so let us read 10. I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Let us pray. Lord, thank you. Even as the word says, you will strengthen us tonight. And I know the past week, even the weeks before, maraming mga karamdaman, maraming mga suliranin sa buhay, and every family, every student, every business, every employee represented here, Lord, I know you will strengthen us through your word. And we will not come out of this place not ministered to, but your Holy Spirit will use everything that we have done so far so that you will answer the needs that we have even right now. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. All right. So, go ahead, take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo sa kaliwa at sa kanan. Batiin mo sa magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. And so we are on our second week of our series, First of All. Okay, sabihin nyo nga po, First of All. So marami tayong pinagpipray. Ito yung, di ba may naka-highlight na isa doon sa taas. So sino-sino nagpipray ka ng financial breakthrough this year, di ba? So yun yung mga maliliit, hindi maliliit, yung hindi naka-highlight na asterisk doon sa taas. Sino sa inyo nagpa-pray ng baby? Sino sa inyo nagpipray ng bahay? Ano pa bang mga pinagpipray nyo? Hindi ko na alam. Basta madami yung pinagpipray natin. Pero what is the key? Actually, the key is first of all. Sabi mo sa katabi mo, first of all. Na unang-una, si God. Yun ang ating unahin. Kind of like yung pick-up sticks. Alam niyo yung pick-up sticks, di ba yung ginaganon? Ang sikreto doon ay kung ano ang uunahin. Kasi pag inuna mo na to, ay parang dumadali na yung iba. Okay? Marami po tayong problema, pero parang mali yung ina-address natin. I'll give you an example. No? Sa Ten Commandments, I say the first commandment is the first commandment because it is the first commandment. Anong ibig sabihin? Commandment number 8, thou shall not steal. Mukha bang magnanakaw yung katabi mo? Tingnan mo siya. Mukha ba siya magnanakaw? Huwag mo hawakan yung bag mo. Okay? Pero ang totoo, hindi ako nagsabi, sabi ni Malakay. Mahirap basahin yan si Malakay. Huwag na natin siyang pansinin. Pero wala tayong magagawa. Nakalagay sa Bible, will you rob God? And yet you rob me, sabi ni God. And it is about the tithes and offering. Now, kung ang isang tao ay hindi faithful sa kanyang mga kinumit kay Lord, anong i-address mo? Gusto niyo po ba gumawa tayo ng listahan ng nagtitithes? Gusto niyo po ba i-check namin kayo? Hindi. Ang kailangang i-check ay yung relationship niya kay God. Kamusta ka ba? Kamusta ka ba sa araw-araw? Inuuna mo ba si Lord? Kasi dahil hindi una si Lord, resulta nun ay you rob God of. Commandment number 7, huwag mangangalunya. Kung merong nangalunya, anong gagawin mo? Babatasin mo siya. Pwede naman, bahala ka. Lalo na kung asawa mo yan, gulpihin mo. Hindi, joke lang. So, bakit ko ba sinasabi yan? Pakitanggal sa live. Mahirap may live no? Kasi pag walang live, pwede ko i-deny Pero wala, So, Mr. Chair, Mr. Chair, kailangan na nami-mute. Tingnan nyo, Pagka may kinakaunsilang ka na nangangalunya, ang babatasin mo ba yung mga ginagawa niya? Hindi. Kasi bago siya naging hindi loyal sa asawa niya, mas una siyang hindi naging loyal sa Diyos. Kaya yun yung key. Kaysa i-manipulate natin yung tao, i-check natin, first of all, kamusta ba kayo ni God? Loyal ka ba sa Kanya? Kasi may resulta ito sa lahat ng commandment 2 hanggang
hanggang 10. Ito pong first of all ay nanggaling sa verse na to, no, sa 2 Corinthians 8. And now, brothers and sisters, we want you to know that the grace that God has given the Macedonian churches. So part of Macedonian churches is the Philippian church, yung binabasa nating book ngayon or letter. Kaya nga ang hari ng Macedonia is King Philip of Macedonia. At ang anak niya ay si Alexander the Great. At ang tutor ni Alexander the Great ay si Aristotle. At dahil knowledge is power, na-conquer ni Aristotle, mali, baliktad. Naging conqueror na ngayon si Aristotle, no? Na-conquer ni Alexander the Great 3/4 of the world. Kaya nga this time, in this known world, Greek ang pananalita. Kahit ito pong Philippian letter ay sinulat ng Greek. Now, ano pong meron sa kanila? In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able. So, ibig sabihin po, yung Philippian church ay hindi rin okay. Kamukha mo lang. Kamukha natin. And yet, ano yung response niya? And even gave beyond their ability, entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service of the Lord's people, and they exceeded their expectations. Ito na yung key, they gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also to us. Marami pa pong context yan. Panoorin nyo na lang po yung podcast last week. But today, let's talk about provision and contentment. Okay? Kaya po not all provisions has contentment. Hindi po lahat ng provision ay may kasamang contentment. Panoorin niyo po yung mga commercial. May commercial pa ba ngayon? Parang puro kasi influencer na lang no? So, yun na yung pumalit sa TV. Ano sinasabi? Alam mo, pag bumili ka nito, hindi ka na bibili uli. Di ba? Hindi. Di ba? Parang it's always, you will want more, more, and more. So, hindi po lahat ng provision ay may kasamang contentment. Kaya yung tuturo natin ngayong gabi, ayon sa salita ng Diyos, ay provision na may kasamang contentment. At napakahalaga po niyan. Now, siguro right out of the bat, para maintindihan ninyo, alam niyo po yung GoPro na camera. Alam ni Pastor Jan yan. Ano to media guy. Alam niyo itong cellphone na usual, pagka kayo po minsan may nanonood ng concert. O panoorin niyo, magla-live ako. Tapos tumatalon-talon siya, ganun. Tapos hilong-hilo na yung mga nanonood sa kanya. Kasi habang gumagalaw siya, gumagalaw din yung camera. Until nakahawa ka ng GoPro. Ako, baka bumili kayong GoPro. Wag, hindi tayo nagpo-promote. Hindi, example ko lang. Kasi yung GoPro, kahit magtatatalong, ginagamit nga yun ng nagja-jogging Ang gulo-gulo na, nagsishake na, pero stable pa rin siya. Ganon din po yung biblical contentment. May provision ka, pwedeng konti, pwedeng madami, pero kahit madami or konti, hindi ka na shake, steady, stable. Kaya importante itong makuha because many provisions in the world does not have contentment. But only biblical provision has contentment. So, yung contentment po na ito ay hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Okay? Lilinawin ko na kagad kasi baka mamaya ang naisip nyo, one tamad. No? Hindi ganun. Example, no? About a year or two ago, parang I had a sense na sabi ni Lord, basta mag-victory group ka lang sa Bustos every Friday. Hanggang ngayon, by the way, ay nag-victory group pa rin. Now, just before I continue lang, meron pa pala akong kailangang i-note. Pasensya na kayo, no? Team whole day tayo, kaya naggaganong-ganon na yung mga sinasabi ko. But, ano po ang mas mahalaga? Again, ang highlight ko dito, nung inaral ko itong Philippians 4:10-13, yung word na secret. The secret of contentment. And yung secret na word comes from the Greek word mysterion. Which practically means, yung contentment,
ay hindi nakikita. O may tanong ako sa inyo, anong mas mahalaga? Ang nakikita o ang hindi nakikita? Ha? Ano? Hindi ko sinabing hindi magsalita, okay? Nakikita. Ano? O, ang totoo, kung hindi ka Kristiyano, mas mahalaga yung nakikita. Pero the more na lumalago ka sa pananampalataya mo, nare-realize mo, mas mahalaga ang hindi nakikita kaysa sa nakikita. Bakit? Lahat ng nakikita mo, mawawala. At lahat ng hindi mo nakikita will last forever. And meron nun. Merong mga bagay that will last forever. O meron pa akong pangalawang tanong. Anong mas mahalaga? Pagbabago o ang hindi nagbabago? O, di ba? Pero siyempre, kung hindi ka Kristiyano, mas gusto mo ng pagbabago. Okay? Kanina, pagdaan ko dun sa Ultra Mega, meron akong nasa harap, nalubak yung nalaglag yung bata. Ilang bata na kaya nalaglag doon, Grabe yung lubak, nalalaglag talaga yung nakasakay. Ganun na yung sitwasyon doon ngayon. At pagka ganyan po nakikita mo, gustong-gusto mo ng pagbabago. Pero ganito, pagpalagay ng napakagaling ng gobyerno natin, bukas gawa na yan. Narinig tayo ng milyong-milyong nanonood. Okay, so dalawa lang nanonood. So, sa tingin nyo, kahit maayos na yung daan, masisira pa rin ba o hindi? Masisira pa rin. Kaya kung Kristiyano ka talaga, marirealize mo yung contentment, hindi sa pagbabago, kung hindi sa hindi nagbabago. At yun ang salita ng Diyos. Yun po ang nakita kong susi sa pagsunod sa Diyos. Contentment means you can obey God now. Not tomorrow. Tingnan nyo pag may anong pinapagawa ni God? Honor God, make disciples. O sabi ni Lord, sige, mag 1-to-1 ka na, mag victory group ka na. Teka, hindi pa ako handa. Tingnan nyo, pagka si God ang nagpapagawa, bukas na. Pero pagka Shopee Pay, pwede utangin mo na lang. Ngayon na. Di ba? Ginagawa ng paraan di ba? Pero yung contentment, you can obey God now. Because what's important is not what you see, but what you do not see. Ang mas mahalaga, hindi yung pagbabago, pero yung hindi nagbabago. So when I went to Bustos 1 or 2 years ago, sabi ko, hindi ako hinto hanggat walang simbahan dito. Victory Group, may mga moment, ako lang uma-attend, tsaka si Lord. Tapos may moment, parang 40 na yata kami, sabi ko, BG, hindi church service. Okay, cool lang kayo. Hanggang sa ngayon nga, kasi minsan, hindi na ako excited. Again, excited naman ako sa 6 p.m. Don't get me wrong, no? Pero niisip ko, Lord, meron ng 6 p.m. service, ano pa? So somehow, I saw in my spirit na may ginagawa si Lord sa Bustos. Mahalaga yung hindi nakikita. Kahit wala. At alam nyo, iba-iba ang pangangailangan ng tao. Napakahirap magpastor, napakahirap mag-victory group. Kaya alam ko kung bakit nyo ayaw. Kasi iba-iba yung nakikita ninyo. Pero tignan nyo, anong susi sa discipleship? Hindi yung iba-ibang tao. Iba-ibang tao, pero ang dala mo ay ang hindi nagbabago. And that's what happened. Ngayon, parang yung Victory Bustos, yung 10 a.m. nila, 180 na yung ma-attend. And again, it's not about the numbers. Pero parang nakita ko rin na ngayon, magkakaroon na rin sila ng 4 p.m. service in the afternoon. All glory to God. No? Parang palakpakan natin si God. No? So kasi yung contentment means you can obey God now. Huwag niyo pong sabihin hindi niyo kayang gawa ng paraan kasi nga, yung mga gusto ninyo, nagagawa niyo naman ng paraan. So yun po yung contentment. Now, bago ko po linawin, ito pong si Paul na nagtuturo ng contentment, ay hindi rin kontento. Tingnan nyo, basahin nyo itong verse na to. Medyo maliliit pero napakahalaga. Romans 7. So, before and after to mga kapatid, nung nagsusulat siya ng Romans 7, hindi pa siya kontento. Nung sa Philippians 4:13 na siya, kontento na siya. So, kung si Paul hindi marunong makontento, mas malamang ikaw din. No? Kung si Paul ay merong 2-minute miracle, sasabihin niya, before Christ,
I'm so driven. I would even kill Christians so that I will have the stature of the best Pharisee in the world. But I met Christ in the road to Damascus. I realized none of what I did really matters. Now, I only do things that will not give glory to me, but give glory to God. Yan ang issue ni Paul. Contentment. Kasi yung kabaliktaran ng contentment ay commandment number 10, which is thou shalt not covet. Verse 7, what then shall I say? Then that the law is sin? By no means, yet it had not been for the law, I would not have known sin. For I would have not known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Tingnan nyo to, verse 8, but sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. So some of you are saying, madali lang yan. Basta mag-mindset ka lang. Mindset ba bro? Mindset. Basta, maging kontento ka na, maging kontento ka na. Alam mo, sabi ni Paul, pag sinabi mo sa sarili mong maging kontento ka, lalo kang hindi magiging kontento. Hindi po ito behavioral change. Bigyan ko example, sabihin ko sa iyo, wag mo munang isipin yung kakainin mo mamaya. Okay? Anong naisip mo? Yung kakainin mo mamaya. Wag mo munang isipin yung mga bayarin mong kuryente at tubig. Anong naisip mo? Di yung mga bayarin mo. Hindi po ito mindset, mga kapatid. In fact, ito na po yung starting point, no? Sabi ni Dr. Keller, until you recognize you're incapable of contentment, you are incapable of contentment. Hanggat hindi mo nare-realize na hindi mo kayang makontento, hindi ka makokontento. Because this is not a behavioral change, this is not a mindset, this is something you learn as a secret, as a mystery, as something na mas mahalaga ang hindi nakikita kaysa sa nakikita. Para lang po mas ma-appreciate pa natin, sige, mag-point 1 na tayo. So, what provision in contentment is? Bago po natin makilala, ito, makinig kayo, no? Kung medyo pag nawawala-wala ka, balik ka muna ngayon. Kasi pag nakuha mo to, pwede ka na umuwi. Okay, ito na yon. Pag narinig mo to, next 1 minute, game na to. Alam nyo, bago nyo nakilala si Christ, yung cake ninyo ay yung money, relationship, power. Yan ang cake ninyo. Tapos si God, icing lang. Ano yan? Dinadagdag nyo si God. Basta Monday to Saturday, it's about money, romance, relationship, power, status. Monday to Saturday. At huwag kakalimutan, idagdag si Lord. Ting! Pero si Paul, he has learned. Pag Kristiyano ka talaga, bumabaliktad yan. Your cake now is actually Jesus. Everything else is icing. Money, power, relationship is icing on the cake. Now, parang nakakunot kayo. Sino sa inyo nakakita na ng cake? Okay? Okay. Yung iba, ano kayang pandesal? So, yung cake po ba may icing? Ano ba masarap? Yung cake o yung icing? Kaya po tayo hindi nagiging kontento kasi minsan feeling natin yung mga nilalagay natin sa prayer and fasting manual, it is the cake. Lord, this is what all matters to me. If it doesn't happen, I am nothing. Parang hindi yun yung sinasabi ni Paul. Actually, pag na-encounter mo yung Holy Spirit talaga, Jesus will be the cake and everything else is icing. Kaya yung nabasa nating verse kanina, di ba? I have learned the secret of contentment in hunger and in plenty. Bakit? Ang natutunan ni Paul, si Jesus na pala yung cake. So, okay lang ba sa inyo na konti yung icing? Yes? Pero maganda rin kung maraming icing. Di ba?
Pero whether marami o konti o walang icing, basta may cake. O isa pang example, milk tea. Oh. Di ba yung milk tea, pag umorder ka, nahihirapan ako sa buhay ng mga tao. Yung order lang ako ng milk tea, may percent pa. Pahingi po na isang milk tea nga, ilang percent? Hindi ako mahilig sa math, pag mo akong pag-computein. So, tingnan nyo, asukal yun di ba? 0%, 25%, 50%, 100. Okay lang ba sa inyo na 20% sugar? Okay lang, di ba? Basta may milk tea. Nakuha nyo yun. Gusto nyo ba 100% sugar? Walang milk tea. Pero tingnan nyo, natatawa tayo, no? Pero minsan, ang buhay ng tao ganito. Maliit yung cake, napakadaming icing. And we don't live on icing. We live on the cake. Nakuha nyo po ba yun? Subukan mo, lahat na lang ng icing kakainin mo, mamamatay ka. Kagaya ng wala pa po ako sa verse, pero itong isang malaking halimbawa. Alam niyo po ba yung ministry is an icing, not the cake. As great as I think, as Victory is, the music team, lahat ng mga usher sa likod, mga tech, alam niyo po bang icing yan, hindi yan ang cake. Pero minsan, baliktad na yan, no? If a church leadership would make the church as the cake and not the icing, mali na po tayo, mga kapatid. Ang totoo, Jesus is enough. Everything else is icing on the cake. Kaya, ano pa hong maganda? Baby. Minsan, nagpipray tayo sa baby, sa anak. Minsan, nagiging refleksyon ng success natin, yung bata. Kaya napipressure, no? Kasi pag hindi sila successful, parang hindi tayo successful. Naku, mali po kayo. When you become a Christian, your children is not the cake. They are icing in the cake. Iiwan din kayo niyan eh. Wag muna ngayon, okay? Marriage na lang, ba? Marriage. Alam niyo ba kung bakit nag-aaway yung mga mag-asawa? Sino nga mag-asawa? Taas ang kamay. Alam niyo ba ba't niyo inaaway yung asawa ninyo? Kasi akala niyo cake siya. Icing lang yan. Icing lang. Alam mo ba, binigay ko ng buhay ko sa'yo, kinuha ko na yung buwan, bla bla bla. Naku, yun, cake talaga yung asawa. Cake. But when you meet Christ, you will remove undue pressure to marriage. Bakit? Even Ephesians 5 would say that whenever you look at marriage, it is not about marriage. It is a reminder of Christ's love for the church. Kaya kahit yung mga single, nangangarap, alam mo, mapangasawa ko lang siya, yun na talaga yung end ng aking mga hinihiling sa buhay. Tanungin niyo yung mga may asawa kung sobrang saya nila. Talagang wow, wow. Wow, ang hirap. And yet, yun yung naiisip nila. Napakarami ko pa pong naiisip. Wala pa nga akong point. Pero makikita niyo, pag hinimay ko na yung verse, yun po talaga yung sinasabi. Ano pa ho ang mga magandang halimbawa? iPhone 17 Pro Max, 5 terabytes. May problema po eh. Kasi kahit meron ka ng iPhone 7, anong pinakamalaking depekto ng iPhone 17? Alam mo kung anong pinakamalaki? iPhone 18. Maganda lang yan hanggat walang iPhone 18 eh. Pagka may iPhone 18 ka na, pangit na siya. Yung iba may bago pang sasakyan. Wow, ganda ng sasakyan. Hello, magte-2026 na. Ang ganda ng sasakyan mo, pagdating ng 2026, pangit na yan kasi meron ng bago. So, ano pong masama sa kotse? It is an icing, not the cake. O, palalimin pa natin. Even healing. Sino sa inyo gusto nyo ng health and healing? Pero ang totoo, si Paul, malapit nang mamatay dito.
And yet, alam nyo, sobrang kontento niya, binibless niya pa yung church in Philippi. At alam nyo, kahit nakakulong siya, wala siyang kalayaan, pati tayo, nabibless niya ngayon. Nakakulong, walang kalayaan. Alam niyo ba, ang supporter ni Paul, yung mga churches, 7 churches in Asia, isa na lang ang natira na nagsusuporta sa kanya, yung church in Philippi, na hinto pa. Pero hindi siya nagtampo. No? Yun po yung makikita natin na bit. Alam niyo, o let's say gumaling kayo. Yung mga gumaling ba, hindi na magkakasakit uli? Magkakasakit pa rin. Meron po bang 300 years old dito? Baka nagkakamali ako. Wala, di ba? So, that's a good sign, no? We will all die. Kasi kung meron, dapat may pumanik dyan na 400 years old, di ba? Pero wala eh. So, yes, you would get well, but healing is an icing, not the cake. Sige po, tuloy na natin. I rejoice. What is provision and contentment? I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you have no opportunity. Stop muna tayo dyan. Wala nang nagsusuporta kay Paul, nakakulong pa siya, almost 2 years mahigit. Hindi, 2 years and beyond. Wala nang natira na nagsusuporta. Buti na lang, may dumating uli, coming from the church in Philippi. Alam niyo yung kontentong tao assumes the best in others. May katabi ka ba mukhang matampuhin? Bakit ka matampuhin? Kasi you consider your family, your wife, your church, you consider them as the cake, not the icing. Masyadong mataas ang inyong expectation sa bawat isa. Pero si Paul, sabi niya, alam ko naman na naiisip niyo ako kahit hindi niyo na ako pinapansin ng matagal na. You have revived your concern for me. Ang kontentong tao assumes the best in others. Oo. Hindi po yung, I remember, nung medyo bumabalik na yung church, nawala kasi yung church noon eh. No? So, anong nangyari noon, medyo dumadalaw-dalaw ako sa mga bahay-bahay. Bago pa lang ako dumating, pastor, nandito ka. Attend na po kami. Wala naman ako sinabi. Hindi makita chini-check. Promise. Ang dami kong kamusta na po kayo? Tagal nating din nagkita. O nga po, pastor. Pinababalik mo na ba kami? Pwede? So, ako naman, ina-assume ko yung maganda para sa iba. Baka naman talaga mahirap ang buhay. Baka naman talaga mahirap yung schedule nila ngayon. Tingnan nyo si Paulo, hindi nagtatampo. Because even the church members are icing, not the cake. Ang kanyang talagang contentment ay na kay Jesus Christ. But you were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Tingnan mo, mayroon pa siyang benefit of the doubt. Alam ko naman, iniisip niyo ako pero siguro medyo busy lang yung lalamove. Ganyan, no? So, not that I am speaking on being in need, for I have learned. Sabihin niyo po sa katabi niyo, learn. Ibig sabihin yung contentment ay hindi natural. Kumbaga ho sa, ano ba kayo sa Davao na prutas? Anong tawag doon? Durian. Ang tawag doon ay acquired taste. It is not normally maganda sa iyong panlasa. O kahit siguro yung kimchi. Naku, baka mamaya mag-samgipsal kayo nito. Di ba, sa unang tikim mo ng kimchi, parang hindi masarap. Sa pangalawa, hindi pa rin masarap. Joke lang. Masarap, sumasarap no, habang tumatagal. It's an acquired thing. No? You learn contentment as you walk with Christ, that in whatever situation, I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret. Okay, sabihin nyo nga po secret. In Greek, it is mysterion. Contentment
is based on what you do not see. Of facing plenty and hunger and abundance and in need. Bigyan ko po kayo ng, so nakita nyo, no? Bakit sa content? Kasi natutunan niya na si Christ yung cake. So whether konti yung icing o madami, kontento pa rin siya. Because it is the icing, yung mga hinahanap mo, money, relationship, success, is just bonus when you actually have a relationship with Jesus Christ. Bigyan ko nga, ano ba yung mga example na hindi pinagkakakontentuhan, no? Kung kaya niyong buksan yung Bible nyo, commandment number 10 ito, Exodus 12:17. Kung may Bible ka, tingnan mo. Hindi kasi ito naaamyendahan no? Hindi nyo ito pwedeng ipabago sa konseho. Matagal na itong nakasulat sa Bible. Anong nakalagay sa kabaliktaran ito ng contentment? Sabi niya, Exodus 20:17, commandment number 10. You shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is in your neighbor's. Ano daw yung usually kinokobet? Wife, or relationship, yung romance. Na kapag wala ako nito, parang anong nangyayari, madalas ang cake ng tao, marriage. Pag wala ako nito, I'm empty. But thank God for Jesus Christ. Because now we realize, marriage is an icing, not the cake. Kaya wag nating sabihin na, pag hindi ako nakapag-asawa, wala akong kwenta, at kung nakapag-asawa naman ako, proud ako, hindi rin. It does not produce contentment in us. In fact, kung sobrang gusto mo ng romance, you will end up with LUST, lust. Tingnan nyo parang feeling nyo na yung sexual desires or yung mga romantic desires, yan ang cake. Pero hindi. It's an icing, not the cake. At in fact, lahat ng desires natin should be a pointer to eternal satisfaction. Bakit? Tingnan nyo yung pinakamatitindi nating gusto, marriage. Ang totoo, kahit di ka naman makapag-asawa, magkakaasawa ka talaga Because we are bound for Revelation 20 wedding, 20 ba yun? 19 pala. Revelation 19 wedding of the church as the bride and Jesus as the spouse. Ibig sabihin, lahat talaga ng desires mo for marriage, hindi yan masasatisfy sa mundong ito. And it is gearing you towards Christ that He is the ultimate satisfaction of that romantic desires. Kasi pag hindi mo yun naintindihan, hahanapin mo yan sa LUST, lust. And lust is actually satisfying just yourself. Can you be satisfied satisfying yourself? Baka malamang hindi. Ang totoo, somebody else needs to satisfy you. Satisfying yourself does not really satisfy. Puro satisfy yung sinabi ko, no? Ano po ba yung satisfy? Ganito yung relation ng contentment at satisfaction. Yung satisfied ganito, hindi bondat, tatago muna ako dito. Hindi bondat, hindi gutom, satisfied. Yan ang contentment. Hindi bondat, hindi gutom, pero satisfied. Kamusta ba yung marriage natin? Kamusta ba yung pamilya natin? Are we giving undue expectation to marriage? Or marriage should be a pointer to Christ's love for the church? Ano pa yung nakalagay dyan? You shall not covet your neighbor's male servant,
Female servant, his ox, donkey, possession. Ang dalawang extremes kasi dyan, lagi kang nag-a-update, no? Pag may bago, kukuha ka. Ang problema sa ganun, hindi na natapos. Hindi na natapos. Wala talagang satisfaction. Pero pwede namang lumayo ka sa desires, no? Parang ayoko ng iPhone 17 Pro Max, 5 terabyte. Gusto ko rotary phone. Hindi. Yung desire natin for communication, tingnan nyo, napakamahal ng asawa, mag-asawa. Ibig sabihin yan talaga yung mga greatest desire ng tao eh. But it is not the end, it is a pointer. Ang wish ko nga, gusto nyo malaman kung ano prayer request ko sa inyo, tanong nyo ko dali, gusto ko kayong ipag-pray na magkaroon ng genie lamp. Okay? Lahat kayo, kahit wala sa Bible yon, Pastor John, bahala na, pagbigyan natin sila. Na lahat ng wish mo, isipin mo, lahat ng nasulat mo sa prayer and fasting manual mo, lahat ng wildest dreams mo, sana makuha mo lahat ngayon na. Para malaman mo na hindi iyon ang solusyon. Even if you have all of it, you will not be content. You have provision, but not provision and contentment. Magkaiba yun. At yan po ay nakikita lamang kung ang cake mo ay si Christ at icing lang lahat ito. Power. Yung influence. Kaya nga sabi ni C.S. Lewis, if you find in yourselves desires nothing in this world can satisfy, therefore you are made for another world. Alam niyo po ba, simula nung na-born again tayo, naging citizens of heaven na tayo mga kapatid. Hindi na tayo taga-Baliwag o taga-Bulacan lamang. Tayo'y naging taga-langit. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang taga-langit? Basta parang taga first floor. Kaya yung desires natin, parang okay, mga kamunduhan, okay naman, pero parang icing na lang, iba na yung cake ko eh, parang gano'n. Iba na yung desires. You were made for another world. Yung si Blaise Pascal even said, si Blaise Pascal, kung kilala niyan, 1700s great inventor. Most probably, mayaman din siya. Kasi alam niyo, nagpapayaman talaga sa tao, technology, di ba? Ang daming technology. Isa sa mga discovery, invention ni Blaise Pascal, yung atmospheric pressure. Siya naka-invento ng pressure. Naiinis nga ako doon pag nakita ko sa langit yun. Alam mo, ikaw ang dahilan ba't kami napipressure eh. Hindi, joke lang. So, sa dami niyang na-invento, around nung, sabi niya, sige, mag-invento ko ulit. Pero na-realize niya kahit anong gawin niya, may conclusion siya. There is a hole in your heart that only God can fill. Meron daw pong butas sa ating puso na tanging Diyos lamang ang makapupuno. So, yung finances, yung relationship, yung power, yung success, it's like a triangle shape that you fill in a circle hole. Sabihin, kahit ilagay mo yan dyan, butas pa rin. Hindi pa rin kontento. And again, I'm not saying na magpakatamad-tamad po tayo, but contentment means you can obey God now. I mean, paano pa kayo naging mas malala pa kay Paul? Malaya nga kayo, nakaupo kayo dyan. Kahit natutulog kayo, hindi naman kayo ginigising. Hindi, joke lang. Wala naman natutulog. Diba, imagine mo, nakakulong, pero ang isip niya, I can do all things. Sulat siya, na-bless yung Philippian church. Na-bless din tayo hanggang ngayon. Napakarami po nating magagawa if everything is just icing, not the cake. So, how to get provision and contentment? Paano ba yan nakukuha? Hindi po through behavior, hindi po through, basta mindset lang yan. Mindset lang ba? Hindi yan mindset. Sabi nga ni Paul, the more na sinasabi mong makontento ka, lalo kang hindi makokontento. It is a learned secret. And secret is saying what you do not see is more important than what you see. Because everything you see
is temporary. But what you do not see, relationship with God, eternal. Tingnan nyo na lang po, no, si Elon Musk. Ano bang naimbento ni Elon Musk? Face mask, di ba? Hindi, joke lang. Elon Musk. So, alam mo, kita niya, $450 billion sa isang taon. May mas mayaman pa ba doon? Siyempre, legal yun. Legal yung 450 billion. May mas mayaman ba kay Elon Musk? Meron, taga-baliwag. Hindi, joke lang. so, so, pero kasi yung, ano yun eh, naka-file ng IRS nila kumbaga legal yun. Marami pang mas mayaman kay Elon Musk. Pero siya, pinakamayaman na talagang sumusunod sa lahat. Sino sa inyo gusto mo ng $450 billion a year? I mean, ako siguro gusto ko yun. Pero tignan nyo, what is important? What is important is what you do not see. Ang hindi mo nakikita kung paanong si Elon Musk ay may character and discipline. Ang totoo, kung meron ka ng mga bagay na hindi nakikita, magkakaroon ka rin ng mga bagay na nakikita. Madalas nakikita ninyo ang blessed na life ng inyong katabi. Pero ang hindi nyo nakikita kung paanong araw-araw minamahal niya si Lord. Paanong nakikita mo na, paano kaya siyang hindi napapagod na maglingkod? Paano kayang parang ako'y parehas lang naman kami ng pinagdadaanan, pero parang mas may pag-asa siya, parang mas may drive siya. Kasi yun lang yung nakikita mo. But what's important is what you do not see. Ano bang ginagawa niyan pag gising niya sa umaga? Sino bang first of all sa kanyang buhay? That affects everything else. Kaya ito ay sikreto. At anong kanyang sikreto? Hindi po behavior. I can do all things through Him who strengthens me. At yung salita pong strengthens, no, is an ongoing, not a one-time strengthening. Kasi kung yan po ay past tense, dapat ang nakalagay, I can do all things through Him who strengthened. Past tense. One time. Pero alam nyo, yung strengthening is an ongoing, daily, that Christ, even when in prison, Christ is first of all in His life. At alam nyo kung bakit, kaya ang nangyayari po, kahit nasa prison siya, unshakable siya. Ano po bang nawawala sa prison? Identity, di ba? Isipin nila, wala ka naman palang napalasa, Jesus mo na yan. So wala siyang stature. Because to Paul, stature is icing, not the cake. Ang totoo, may stature naman siya. But he considered it as a loss compared to Christ. Now, kung sobrang cake ninyo yung status, alam nyo, mawawala din yan. Malalaos ka din. And you will see, Christ should be enough. Contentment, ganito itsura. Lord, salamat sa status. Salamat sa iPhone 17 Pro Max, 5 terabyte. Salamat sa marriage. Pero Lord, kung mawawala itong lahat bukas, okay lang. You are more than enough. Kasi kung hindi mo kayang sabihin yun, money, marriage, success is your cake. And Jesus is just the icing. No, ang contentment baliktad. Si Jesus na yung cake, everything else is bonus, everything else is the icing. Kaya mo maging kontento, kaya mong sumunod kay God. Tingnan niyo po, forgiveness. Bakit ba hindi mo mapatawad yung kinaiinisan mo na yan? Because he or she is your cake, not the icing. Pero kung si Jesus na yung cake mo, o di, gift lang siya sa buhay mo. Bonus lang yun, kaya patawarin mo na. Hindi siya ang totoong kailangan mo. Siya po ay unshakable in prison, humble in triumph. What is success? Kasi kahit naman magka-trophy ka,
Icing lang yon, hindi yun cake. Tignan nyo ha, mga kabataan, taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga kabataan. Alam nyo, yung mga award, icing lang yun. Hindi yun cake. Basta nag-aaral ka, magpasalamat ka sa Diyos. Ang daming hindi nag-aaral. Mga magulang, taas ang kamay. Kasalanan din natin. Kasi kayo yung nakikipag-away sa teacher eh. Ma'am, bakit top 2 lang? Top 1. Tingnan niyo, lumalabas yung puso natin, ano? Ang dami-daming kailangan ipaglaban. Huwag niyo na ipaglaban yung top 1, top 2. That is an icing, not the cake. Kaya tuloy nadidepress yung mga tao kasi lagi ang hinahanap, affirmation. When we should have been teaching the word of life. We should have been teaching the bread of life. That is Christ. He is gentle under attack. Kahit kinakancel siya ng mga tao, okay lang because people are icing, not the cake. Ano pa? Unmoved by flattery or criticism. Whether may mag-comment ng maganda sa'yo, icing lang naman yun eh. Baka magka-diabetes ka pa. Bawasan mo. Baka naman puro bitterness yung binabato sa'yo. Di tanggalin mo. Huwag mong kainin yung bitterness. Kainin mo yung cake. So, positive or negative comments does not matter because it is an icing, not the cake. I have learned the secret. The secret is that what is not seen is more important. Nalito na ako. What is not seen is more important than what you do see. Jesus is the one who strengthens us daily. Everything else is just icing, not the cake. Pero ang totoo, habang nanonood yung asawa ko, alam ko namang icing ka lang, Judith, pero ikaw ang pinakamagandang icing ng buhay ko. Pero icing ka pa rin. Sabi nga nila, Pastor Jan, wala na raw asawa sa langit. Nalungkot ako. Yung iba sumaya eh. Wala nang asawa sa langit? Yes! Ako, siya pa naman ang pinakamatamis na icing ng buhay ko. Pero siyempre, hindi naman totoo din yun. I mean, totoo siya, pero alam naman na, huwag na tayong maglokohan, makakasalanan tayong lahat. Paano namang nangyari, yun ang totoong ultimate satisfaction ng ating mga buhay. Yun po'y bonus na lang ni God. Christ is the one who strengthens us every single day. And that is provision and contentment. Amen? Alright, why don't you all stand and we're gonna have communion then and respond. Simple lang yung ating prayer. Gayahin natin si Paul. Paano tayo magiging kontento? Aminin mo that you are not capable of being content. At doon mo matututunan ang secret ng contentment. It is the grace of Jesus Christ that teaches you everything that you see is just icing. Jesus is the cake. He is the bread of life. Why don't we bow our heads and raise our hands and just say these words, Lord, I am sorry that I am not content. I will never be content. I give my life to you. Be my strength. Every day, make me content in all circumstances. May you be the bread of my life. And everything else is just icing on the cake. In Jesus' name, amen and amen. Let's just respond in worship.
As we go to our time of communion, let's take up the bread. And you know what? This is our cake. For by His stripes, we are healed. Everything else is just bonus. Everything else is just icing on the cake. And so let us pray. Lord, thank you. Sa pamagitan ng iyong sugat at latay, kami ay pinagaling mo na. Pinagaling na ang relasyon sa iyo. At kung meron tayong relasyon, we have everything. If we have God, if we have Christ, we have everything. Everything else. All relationships, all success, all whatever you accumulate in this life, it's just bonus. Jesus is the bread of life. And so Lord, maraming salamat po sa relasyon namin sa iyo, sa relasyon namin sa bawat isa, na madadala namin kahit sa langit. Maraming salamat in Jesus' name. Victory Baliwag, the body of Christ broken for you. Thanks be to God. Let's raise the cup. Even Hebrews 9 tells us, series natin, Jesus greater. For without shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. At dahil napatawad tayo ni Kristo, kaya nating magpatawad. Alam niyo kung bakit? Because these people are icing, not the cake. The reason why we could never forgive them is because dahil may masama silang ginawa, then we will never be the same again. But that's not true. Jesus died on the cross so that they will not be the cake. He is the one who strengthens you. And so, Lord, thank you for the forgiveness of our sins. We repent, but also even, kahit nahihirapan kami, magpatawad ng iba. Magpatawad ng aming sarili. And Lord, huwag namin sabihin hindi namin kaya. But we say, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, help us obey not tomorrow, later, but actually in Christ, we can obey God today. Maraming salamat po. In Jesus' name. Victory Baliwag, the blood of Christ shed for you. Thanks be to God. Let's all raise our hands as we send you off with a blessing. I say number 6, 24 to 26, the Lord bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and be gracious to you and give you not just peace but even contentment in Christ. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. If you want prayers, I'm here to pray for you. See you next Sunday.